Panalangin Essay Umaga, Salmo ng Tagumpay. Ikaw ba ay naghahanap ng tunay na kapayapaan ngayong umaga? Naramdaman mo na ba ang pagkabigat ng buhay na tila hindi mo na kayang dalhin? Sa mundong puno ng kalituhan at pagsubok, mayroong isang katotohanan na hindi nagbabago, ang kapangyarihan ng panalangin at ang walang hanggang pag-ibig na ating Panginoon. Ngayon tayo ay magkasamang sasalok mula sa bukal ng karunungan ng mga salmo, upang matuklasan kung paano mapalaya ang ating buhay sa pamamagitan ng panalangin, tamang pag-ugali at pananalig sa Diyos. Bago ako nagdalamhati, ako'y naligaw ng landas, ngunit ngayoy sinusunod ko ang iyong salita. Salmo 117. Mga kapatid, ang umagang gayon ay hindi lang simpleng pagbati sa bagong araw. Ito ay pagkakataon para baguhin ang inyong buhay sa pamamagitan ng mga salitang bibitawan natin sa susunod na mga sandali. Makinig ka ng mabuti, dahil ang mga katagang ito ay maaring ang sagot sa pinakamalalim mong dalangin. Ang mga salitang bibitawan natin ay maaring maghatid sa iyo sa iyong pinakamalaking tagumpay. Manood hanggang sa dulo dahil may espesyal na panalangin tayo para sa mga partikular na pangangailangan mo. Patuloy tayong maglakbay sa kapangyarihan ng Salmo. Kung ito ang unang pagkakataon mo sa aming channel, ay click ang subscribe button ngayon at pindutin ang notification bell para hindi ka makaligtaan ng araw-araw na panalangin sa umaga. Ibahagi rin ang video na ito sa isang kaibigan o mahal sa buhay na maaring nangangailangan ng pagpapalakas ngayong araw. Ngayon, tayo ay magsimula sa isang malalim na paglalakbay ng panalangin. Sa panalangin ito, ating alalahanin na ang unang hakbang sa tunay na tagumpay ay ang pagkilala sa kadakilaan ng ating Panginoon. Hindi tayo makakarating sa ating destinasyon kung hindi natin kilala kung sino ang gumagabay sa atin. Dakilang Diyos at Ama, sa umagang ito, kami ay umuyokot sa iyong presensya. Ikaw ang Diyos na lumikha ng kalangitan at lupa, ang Diyos na kumukontrol sa bawat hininga natin, ang Diyos na walang hanggan at hindi nagbabago. Ang Panginoon ay dakila at karapat-dapat sa pagpupuri, ang kanyang kadakilaan ay hindi malirib. Salmo 145. Sa mundong laging nagbabago, ikaw ang aming matatag na pundasyon. Sa gitna ng bagyo, ikaw ang aming kanlungan. Sa kadiliman, ikaw ang aming liwanag. Ama, ipinapahayag namin ngayong umaga na wala kang kapantay. Bago pa kami nagsimulang magdasal, alam mong higit pa ang aming pangangailangan kaysa sa aming nalalaman. Tulad ng sinabi sa Salmo 134, sapagkat bago pa man lumabas ang salita sa aking dila, alam mo na, O Panginoon, ang kabuuan nito. Hindi lamang ikaw ang nakakaalam ng aming mga pangangailangan, kundi may kapangyarihan ka ring tumugon sa mga ito. Wala kang impossible, O Diyos. Ang mga bandok ay natitinag sa iyong tinig, ang mga dagat ay sumusunod sa iyong utos. Purihin mo ang Panginoon, O aking kaluluwa, purihin mo ang kanyang banal na pangalan. Salmo 131. Sa umagang ito, aming inihahayag ang iyong kapangyarihan sa bawat bahagi ng aming buhay. Sa aming mga tahanan, trabaho, relasyon, kalusugan, at pananalapi, lahat ng ito ay nasa iyong kamay, O Panginoon. Kapatid, nakikinig ka ba ng mabuti? Dahil sa sandaling ito, ang Diyos ay nagdadala ng espesyal na kapangyarihan sa buhay mo. Ito ang sandali ng pagbabago. Hindi ito ordinaryong umaga, ito ay umaga ng himala. Sa pagkilala natin sa kadakilaan ng Diyos, tayo ay nagiging mas bukas sa pagtanggap ng kanyang biyaya at pagpapala. Hindi tayo dumarating sa Kanya bilang mga taong maraming nagawa, kundi bilang mga anak na nangangailangan ng Kanyang pagmamahal at paggabay. Lumapit tayo na may pagtitiwala sa trono ng biyaya, upang tayo ay tumanggap ng awa at makatagpo ng biyayang tutulong sa atin sa oras ng pangangailangan. Hebreo 4:16. Dakilang Diyos, kami ay lumalapit sa iyo ngayong umaga, hindi dahil kami ay karapat-dapat, kundi dahil ikaw ay puno ng habag at pag-ibig. Aming tinatanggap ang iyong kadakilaan at ipinapahayag na ikaw lamang ang aming Diyos. Sa umagang ito, habang tayo'y nagpapatuloy sa ating panalangin, hayaan nating punuin ang ating puso ng pasasalamat. Bago tayo humingi ng anumang bagay sa Diyos, tayo muna ay magpasalamat para sa lahat na ibinigay niya sa atin. Mapagpalang Ama, kami ay nagpapasalamat sa bawat umaga na iyong ipinagkakaloob. Salamat sa buhay, sa hininga, sa pagkakataong muli kaming nagising sa bagong araw na ito. Magpasalamat kayo sa Panginoon, sapagkat siya ay mabuti, ang kanyang pag-ibig ay walang hanggan. Salmo 107. Salamat, O Diyos, sa iyong walang hanggang pagmamahal na hindi kailanman nagbabago. Sa mundong puno ng panghuhusga at kondisyonal na pag-ibig, ang iyong pagmamahal ay nananatiling matatag at tapat. Salamat sa pagpapatawad ng aming mga kasalanan, sa pagbibigay ng bagong simula sa bawat umaga. Tulad ng sinabi sa Panagoy 3:22-23, dahil sa mga kagandahang loob ng Panginoon kaya hindi tayo nalipol,
sapagkat ang kanyang mga awa ay hindi nagkukulang. Sila'y bago tuwing umaga, dakila ang iyong katapatan. Salamat sa pagprotekta mo sa amin habang kami ay natutulog, sa pagbabantay sa aming mga tahanan, sa pag-ingat sa aming mga mahal sa buhay. Salamat sa pagkain sa aming mesa, sa bubong sa ibabaw ng aming mga ulo, sa trabahong nagbibigay ng aming pangangailangan. Salamat sa kaibigan na nag-text kahapon para kumustahin, sa miyembro ng pamilya na nagpakita ng pagmamahal, sa hindi inaasahang pagpapala na iyong ipinadala. Alam mo ba na ang pagpapasalamat ay nagbubukas ng pintuan para sa mas maraming pagpapala? Patuloy kang makinig dahil mayroon pang malaking kapahayagan sa iyo ang Diyos sa mga susunod na bahagi ng panalangin ito. Mahal na Panginoon, hindi lamang kami nagpapasalamat para sa malalaking pagpapala, kundi pati na rin sa mga maliliit na bagay na madalas naming nakakalimutan, ang kulay ng paglubog ng araw, ang halimuyak ng ulan, ang tawa ng isang bata, ang yakap ng isang mahal sa buhay. Purihin ang Panginoon o aking kaluluwa, at huwag kalimutan ang lahat ng kanyang kabutihan. Salmo 132. Sa bawat pagsubok na aming pinagdaanan, salamat sa pagdadala mo sa amin sa kabila nito. Sa bawat pagpapala, salamat sa iyong kabutihan. Sa bawat aral, salamat sa iyong karunungan. Habang kami ay nagpapasalamat, nararamdaman namin ang presensya mo, O Diyos. Ang aming mga puso ay napupuno ng kagalakan at kapayapaan na tanging ikaw lamang ang makapagbibigay. Panginoon, aming tinatanggap ngayon ang espiritu ng pasasalamat. Turuan mo kaming maging mapagpasalamat sa lahat ng panahon, hindi lamang kapag ang lahat ay maayos, kundi lalo na sa gitna ng mga pagsubok. Sa bahaging ito ng ating panalangin, tayo ay haharap sa ating sarili na may katapatan. Ang tunay na tagumpay ay nagsisimula sa pag-amin na ating mga pagkakamali at sa pagtanggap ng kapatawaran ng Diyos. Mahabagin na Ama, kami ay lumalapit sa iyo ng may mapagpakumbabang puso. Amin pong inaamin na kami ay nagkasala at hindi namin natupad ang iyong mga pamantayan ng kabanalan. Kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. 1 Juan 1:8. Patawarin mo po kami sa mga salitang binitawan namin na nakasakit sa iba, sa mga gawaing hindi namin ipinagmalaki, sa mga pangakong hindi namin tinupad. Patawarin mo po kami sa mga pagkakataong pinili naming manatili sa galit kaysa magpatawad, sa mga pagkakataong pinili naming magsinungaling kaysa sabihin ang katotohanan, sa mga pagkakataong pinili naming sundin ang aming sariling kagustuhan kaysa ang iyong kalooban. Maawa ka sa akin, O Diyos, ayon sa iyong kagandahang loob, ayon sa iyong masaganang awa, burahin mo ang aking mga pagsalangsang. Hugasan mo akong lubos sa aking kasamaan at linisin mo ako sa aking kasalanan. Salmo 51:1-2. Ama, alam naming hindi mo ninanais ang aming pagpapanggap na kami ay perpekto. Ang nais mo ay isang pusong bukas, handang aminin ang mga pagkukulang, at handang tumanggap ng iyong kapatawaran. Sa mundong ito na laging nagsasabi sa amin na itago ang aming mga kahinaan, itinataas mo ang mga taong kinikilala ang kanilang pangangailangan sa iyo. Siya na nagtatakip ng kanyang mga kasalanan ay hindi unlad, ngunit siya na nag-amin at tumatalikod sa kanila ay makatatanggap ng awa. Kawikaan 28:13. Mahal na kapatid, hindi ka ba napapagod sa pagdadala ng bigat na iyong mga pagkakamali? Makinig ka dahil sa susunod na mga sandali, matutuklasan mo kung paano makakalakad ng malaya mula sa bigat ng kasalanan at maging kung paano ka makakatanggap ng lubusang kapayapaan at kalayaan. Makahulugang pahinga. Salamat Panginoon sa iyong pangako na kung aming ipinapahayag ang aming mga kasalanan, ikaw ay tapat at makatarungan na magpatawad sa amin at maglinis sa amin mula sa lahat ng kasamaan. Amin pong tinatanggap ang kapatawaran na iyong inalo. Hindi kami naniniwala sa kasinungalingan na kami ay masyadong masama para mapatawad o na ang aming mga pagkakamali ay masyadong malaki para malinis. Gaano kalayo ang silangan sa kanluran, ganoon niya inilalayo sa atin ang ating mga kasalanan. Salmo 132. Habang kami ay tumatanggap ng iyong kapatawaran, bigyan mo rin kami ng lakas upang patawarin ang mga nagkasala sa amin. Palayain mo kami mula sa galit, hinanakit, at puot na nagpapabigat sa aming mga puso. Sa bahaging ito ng ating panalangin, tayo ay hihingi ng gabay at karunungan mula sa Diyos. Sa mundong puno ng napakaraming tinig at opinyon, kailangan nating mahanap ang daan na itinakda ng Diyos para sa atin. Panginoon ng lahat ng karunungan, kami ay lumalapit sa iyo na may pagkilala na ang iyong mga pag-isip ay higit kaysa sa aming mga pag-isip, at ang iyong mga daan ay higit kaysa sa aming mga daan. Ipakita mo sa akin ang iyong mga daan, o Panginoon, ituro mo sa akin ang iyong mga landas. Patnubayan mo ako sa iyong katotohanan at turuan mo ako, sapagkat ikaw ang Diyos na aking kaligtasan. Sa iyo ako umaasa buong araw. Salmo 25:4.
Ama, sa bawat desisyong aming haharapin ngayong araw, maliit man o malaki, kami ay umaasa sa iyong paggabay. Hindi kami maglalakad sa aming sariling pangunawa, kundi kami ay magtitiwala sa iyo ng buong puso. Bigyan mo kami ng karunungan sa aming trabaho, upang kami ay gumawa ng may kahusayan at integridad. Bigyan mo kami ng karunungan sa aming mga relasyon, upang kami ay makipag-ugnayan ng may pagmamahal at pagpapakumbaba. Bigyan mo kami ng karunungan sa aming mga pinansyal na desisyon, upang kami ay maging mabuting katiwala ng mga pagpapalang iyong ipinagkaloob. Bigyan mo kami ng karunungan sa aming kalusugan, upang kami ay maging mabuting tagapag-alaga ng mga katawang iyong ibinigay. Kung ang sinuman sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos, na nagbibigay ng sagana sa lahat ng hindi namimintas, at ito'y ibibigay sa Kanya. Santiago 1:5. Panginoon, inilalatag namin sa iyo ang mga partikular na desisyon na aming hinaharap ngayon. Kami ay nangangailangan ng iyong malinaw na gabay. Turuan mo kaming makilala ang iyong tinig sa gitna ng maraming ingay sa aming paligid. Kapatid, nais mo bang malaman kung paano marinig ng malinaw ang tinig ng Diyos? Manatili ka dahil sa susunod na bahagi, mahahayag natin kung paano mapalago ang iyong kakayahang kilalanin ang paggabay ng Diyos sa iyong buhay. Ama, hinihiling din namin ang karunungan para sa aming mga leader, sa gobyerno, sa mga simbahan, sa mga komunidad, at sa aming mga pamilya. Bigyan mo sila ng puso na naghahanap ng iyong kalooban at lakas para gawin ang tama, kahit na ito ay mahirap. Ang takot sa Panginoon ang simula ng karunungan, at ang kaalaman sa banal ay pangunawa. Kawikaan 9:1. Panginoon, ipinagkakatiwala namin sa iyo ang aming kinabukasan. Hindi kami nababahala tungkol sa bukas, dahil alam naming ikaw ay nandoon na. Ang iyong presensya ay nauna sa amin, ang iyong karunungan ay gumagabay sa amin, ang iyong kapangyarihan ay nagpoprotekta sa amin. Sa bahaging ito ng ating panalangin, tayo ay hihingi ng lakas at tapang mula sa Diyos. Ang tagumpay ay hindi laging madali, madalas ito ay nangangailangan ng tapang upang harapin ang mga pagsubok at lakas upang magpatuloy. Makapangyarihang Diyos, sa iyo nang gagaling ang lahat ng lakas. Kami ay hindi umaasa sa aming sariling kakayahan, kundi sa iyong walang hanggang kapangyarihan na kumikilos sa amin. Ang Diyos ay ating kanlungan at kalakasan, handang saklolo sa kagipitan. Salmo 46:1. Ama, may mga pagkakataon sa aming buhay na kami ay nanghihina at nawawalan ng pag-asa. May mga araw na ang mga hamon ay tila mas malaki kaysa sa aming kakayahang harapin ang mga ito. Sa mga panahong yon, ipinapaalala mo sa amin na hindi kami nag-iisa. Lahat ng bagay ay aking magagawa sa pamamagitan niya na nagpapalakas sa akin. Filipos 4:13. Bigyan mo kami ng lakas para harapin ang mga takot na pinipigilan kami. Ang takot sa kabiguan, takot sa pagtanggi, takot sa kawalan, takot sa pag-iisa, lahat ng ito ay inilalagay namin sa iyong mga paa. Bigyan mo kami ng tapang para manindigan para sa katotohanan, kahit na kami ay nag-iisa. Bigyan mo kami ng tapang para ibigin ang mga taong mahirap mahalin, para magpatawad sa mga taong nakasakit sa amin, para umamin sa aming mga pagkakamali. Ikaw ay huwag matakot, sapagkat ako ay sumasayo, huwag kang manglupaypay, sapagkat ako ang iyong Diyos. Palalakasin kita, tutulungan kita, alalayan kita ng kanang kamay ng aking katuwiran. Isaias 41:1. Panginoon, may mga miyembro sa aming komunidad na nakikibaka sa sakit, nagluluksa sa pagkawala ng mahal sa buhay o nakakaharap ng matinding kahirapan sa pananalapi. Ipinagdarasal namin ang iyong lakas para sa kanilang gayon. Tinatawag namin ang iyong kapangyarihan para mabago ang mga sitwasyong tila imposible. Wala kang imposible, O Diyos. Ang bundok na ito ng kahirapan ay may babagsak sa iyong pangalan. Sa gitna ng kahirapan, kilalanin naming ang tagumpay ay hindi laging nangangahulugang pag-iwas sa mga pagsubok, kundi pagkakaroon ng lakas at tapang na dumaan sa mga ito na may pananampalataya at dignidad. Panginoon, bigyan mo kami ng lakas na katulad ng agila, upang kami ay lumipad ng mataas sa ibabaw ng mga bagyo ng buhay. Bigyan mo kami ng pagtitiyaga na mananakbo, upang kami ay magpatuloy at hindi sumuko. Ngunit ang mga naghihintay sa Panginoon ay magpapanibagong lakas, sila'y lilipad na parang agila, sila'y tatakbo at hindi mapapagod, sila'y lalakad at hindi manghihina. Isaias 40:31. Ama, ang iyong lakas ay lubos na nakikita sa aming kahinaan. Kaya't aming tinatanggap ang aming mga limitasyon, dahil sa mga panahong yon, ikaw ay nagpapakita ng iyong walang hanggang kapangyarihan. Sa bahaging ito ng ating panalangin, ipinagdarasal natin ang ating mga relasyon, sa ating pamilya, kaibigan, katrabaho, at kapwa mananampalataya. Ang tunay na tagumpay ay hindi lamang tungkol sa personal na pag-unlad, kundi pati na rin sa pagkakaroon ng mabuting relasyon sa iba. Mapagmahal na Ama, ikaw ay Diyos ng relasyon.
Mula pa sa simula, iyong nilikha ang tao upang mabuhay sa komunidad, hindi nag-iisa. Pinahahalagahan mo ang pakikipag-ugnayan at pagkakaisa. Masdan ninyo kung gaano kasya at kaya-aya para sa magkakapatid na mamuhay ng magkakasama sa pagkakaisa. Salmo 133:1. Panginoon, ipinagdarasal namin ang aming mga pamilya. Ang mga asawa, mga magulang, mga anak, mga kapatid, pagpalain mo ang bawat relasyon na amin ng pag-ibig na nagtitiis, nagpapakumbaba at nagsasakripisyo. Sa mga tahanan na may alitan at pagtatalo, nagdadasal kami para sa pagkakasundo at kapayapaan. Sa mga pamilyang hiwalay at nasira, dalangin namin ang iyong kagalingan at panunumbalik. Panginoon, ipinagdarasal din namin ang aming mga kaibigan. Salamat sa regalo ng pagkakaibigan, sa mga taong naroroon sa mga mabuti at masasamang panahon, sa mga taong nakakakilala sa amin ng malalim at patuloy na umiibig sa amin. Ang kaibigan ay umiibig sa lahat ng panahon, at ang kapatid ay ipinanganak para sa panahon ng kagipitan. Kawikaan 17:17. Ipinagdarasal din namin ang aming mga relasyon sa trabaho. Bigyan mo kami ng biyaya para makitungo sa mga namumuno sa amin ng may paggalang, sa aming mga kapantay ng may kooperasyon, at sa mga nasa ilalim na aming pangangasiwa ng may katarungan at kabaitan. Turuan mo kaming magpatawad tulad ng pagpapatawad mo sa amin. Alisin mo ang anumang ugat ng pait, galit o pagkamuhi sa aming mga puso. Kapatid, huwag kang alis ngayon dahil malapit na nating talakayin kung paano mo mahihikayat ang iyong mga relasyon sa pinakamalakas na paraan. Natutuwa ka ba sa iyong mga relasyon o nararamdaman mo na may kulang? Manatili ka at matutuklasan mo kung paano mababago ng Diyos ang iyong relasyon sa pinakamalalim na antas. Panginoon, ipinagdarasal namin ang mga taong napagkasalaan namin o nakasakit sa amin. Ngayong araw, pinipili naming magpatawad at pakawalan ang anumang hinanakit. Hindi kami papayag na ang galit ay magnakaw na aming kagalakan at kapayapaan. Magpatawaran kayo sa isa't isa, kung sinuman ay may hinanakit laban sa iba, kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, gayon din naman kayo. Kolosas 3:13. Panginoon, tulungan mo kaming bumuo ng mga relasyong nagbibigay buhay at hindi nakakaubos. Mga relasyon na nagpapalakas at hindi nagpapahina, mga relasyon na nagpapalapit sa iyo at hindi naglalayo. Sa bahaging ito ng ating panalangin, ipinagdarasal natin ang ating material na buhay, ang ating trabaho, pananalapi at mga pisikal na pangangailangan. Bagamat ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa material na kayamanan, kinikilala nating ang Diyos ay nagnanais na pagpalain tayo sa lahat ng larangan ng buhay. Mapagpalang Ama, Ikaw ang nagbibigay ng lahat ng mabuting bagay. Mula sa iyo nanggagaling ang bawat perpektong regalo. Tinatanggap namin na lahat na mayroon kami ay galing sa iyong kamay. Magbigay ka ng karangalan sa Panginoon sa pamamagitan ng iyong kayamanan at sa mga unang bunga ng lahat ng iyong ani. Sa gayon ay mapupuno ang iyong mga kamalig ng kasaganaan, at ang iyong mga sisidlan ay apaw sa bagong alak. Kawikaan 3:1. Panginoon, ipinagdarasal namin ang aming mga trabaho at negosyo. Pagpalain mo ang gawain ng aming mga kamay. Bigyan mo kami ng tagumpay sa aming mga gawain at proyekto. Para sa mga naghahanap ng trabaho, nagdadasal kami para sa mga pintuan na oportunidad na bubuksan. Para sa mga nagsisimula ng negosyo, dalangin namin ang iyong patnubay at probisyon. Para sa mga nagtatrabaho sa mahihirap na kapaligiran, nagdadasal kami para sa iyong proteksyon at biyaya. Para sa mga nahaharap sa diskriminasyon o di makatarungang pagtrato, dalangin namin ang iyong katarungan at dignidad. Hindi kayo iwanan o pababayaan ng Panginoon. Deuteronomio 31:6. Panginoon, ipinagdarasal din namin ang aming pananalapi. Bigyan mo kami ng karunungan sa pamamahala ng mga pinagpalang iyong ibinigay upang magtipid ng matalino, gumastos ng maingat, magbigay ng bukas palad at mamuhunan ng may pananagutan. Alisin mo ang diwa ng kasakiman at pagkamaterial sa aming puso. Turuan mo kaming hindi maging alipin ng salapi, kundi maging mabuting katiwala nito. Naway maging instrumento ito upang pagpalain ang iba at palawakin ang iyong kaharian. Sa kabila nito, humanap muna kayo ng kaharian ng Diyos at ng kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay idaragdag sa inyo. Mateo 6:33. Para sa mga nalulubog sa utang, dalangin namin ang kalayaan. Para sa mga nakakaranas ng kakulangan, dalangin namin ang provision. Para sa mga binibiyayaan ng kasaganaan, dalangin namin ang mapagkumbabang puso at bukas palad na kamay. Ama, hinihiling din namin ang iyong pagpapala sa aming material na pangangailangan, pagkain sa aming misa, bubong sa ibabaw ng aming ulo, damit para sa aming katawan, transportasyon para sa aming paglalakbay. Alam mo ang aming pangangailangan bago pa kami humingi, at pinangako mong tutugon sa mga ito. Kaibigan, naniniwala ka ba na nais ng Diyos na ikaw ay umunlad?
Naniniwala ka ba na ang pag-unlad ay higit pa sa material na bagay? Manatili ka at pakinggan mo ang susunod na bahagi kung saan tatalakayin natin kung paano mararanasan ang tunay na kasaganaan ng Diyos na higit pa sa salapi at material na bagay. Ama, tinatanggap naming ang tunay na kasaganaan ay ang pagkakaroon ng sapat, at higit pa, upang ibahagi sa iba. Hindi kami naghahanap ng kayamanan para sa aming sarili lamang, kundi upang maging pagpapala sa iba at makisa sa iyong gawain sa mundo. Ang bukas palad na tao ay magiging masagana, at siya na nagbibigay ay makatatanggap din. Kawikaan 11:25. Sa bahaging ito ng ating panalangin, ipinagdarasal natin ang pinakamahalagang aspeto ng ating buhay, ang ating espiritual na paglalakbay. Ang tunay na tagumpay ay nakasalalay sa ating relasyon sa Diyos at sa paglago natin sa pananampalataya. Banal na Ama, ang aming pinakamalaking pagnanais ngayong umaga ay ang makilala ka ng mas malalim. Higit sa anumang material na pagpapala, hinihiling namin ang iyong presensya sa aming buhay. Isang bagay ang hiningi ko sa Panginoon, ito ang aking hahanapin, na ako'y makatira sa bahay ng Panginoon sa lahat ng araw ng aking buhay, upang masdan ang kagandahan ng Panginoon at magnilay-nilay sa kanyang templo. Salmo 27:4. Panginoon, ipinagdarasal namin ang aming panahon ng personal na devotion. Bigyan mo kami ng pagkagutom sa iyong salita at pagkauhaw sa panalangin. Turuan mo kaming bigyan ng prioridad ang aming panahon kasama ka, sa kabila ng maraming bagay na nangangailangan ng aming pansin. Tulungan mo kaming magkaroon ng disiplina sa aming espiritual na buhay, upang patuloy kaming lumago at lumalim. Hayaan mong ang aming puso ay maging mabuting lupa kung saan ang binhi ng iyong salita ay lalago at magbubunga. Tulad ng usa na nananabik sa mga batis ng tubig, gayon na nananabik ang aking kaluluwa sa iyo, O Diyos. Salmo 42:1. Para sa mga nahihirapan sa pananampalataya, nagdadasal kami para sa panibagong lakas. Para sa mga nakakaramdam ng kalayuan sa iyo, dalangin namin ang panibagong sigla at pagkagising. Ipinagdarasal din namin ang aming pakikibahagi sa katawan ni Kristo, ang simbahan. Pagpalain mo ang aming mga pastor, elder at leader ng simbahan. Bigyan mo sila ng karunungan, integridad at lakas ng loob. Tulungan mo kaming maging aktibong bahagi ng komunidad ng pananampalataya, sumasamba ng taos-puso, naglilingkod ng may kagalakan, nagbibigay ng may bukas palad, at nagmiministeryo sa iba ayon sa mga kaloob na iyong ibinigay. Ito ang pinakamahalaga at nagbabagong bahagi ng ating panalangin. Nais mo bang malaman kung ano ang sikreto para sa tunay na espiritual na kapangyarihan na magbabago sa bawat bahagi ng iyong buhay? Huwag kang alis dahil ito na ang oras ng pagpapala at pagsasayos ng lahat. Panginoon, ipinagdarasal namin ang pagbubuhos ng iyong banal na espiritu sa aming buhay. Naway mapuspos kami ng iyong kapangyarihan upang maging epektibong saksi para sa iyo at mamuhay ng may tagumpay sa araw-araw. Ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagdating sa inyo ng banal na espiritu, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at hanggang sa dulo ng mundo. Gawa 1:8. Ama, tulungan mo kaming lumago sa bunga ng espiritu, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kaamuan, at pagpipigil sa sarili. Naway ang mga katangiang ito ay maging halata sa aming buhay, bilang patotoo sa iyong pagbabagong kapangyarihan. Sa huling bahagi ng ating panalangin, tayo ay magtatapos sa isang malakas na deklarasyon ng pananampalataya at paglalaan ng ating sarili sa Diyos. Ang tagumpay ay hindi lamang tungkol sa ating sarili, kundi tungkol din sa pagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Makapangyarihang Hari, sa umagang ito, aming idinedeklara na Ikaw ang Panginoon ng aming buhay. Inililaan namin ang aming mga sarili, ang aming kaisipan, katawan, espiritu, mga talento, mga kakayahan, at lahat na mayroon kami sa iyong mga kamay. O Panginoon, Ikaw ang aking Diyos, itataas kita at pupurihin ang iyong pangalan, sapagkat gumawa ka ng mga kahangahangang bagay, ang iyong mga layunin mula pa noong una ay tapat at tiyak. Isaias 25:1. Aming ipinapahayag na kami ay iyong pagmamay-ari, binili na mahalagang dugo ni Kristo. Hindi kami nabubuhay para sa aming sarili, kundi para sa iyo na namatay at muling nabuhay para sa amin. Ama, tulungan mo kaming mamuhay ngayong araw na ito na may layunin at determinasyon. Bigyan mo kami ng biyaya para harapin ang bawat pagsubok, pagkakataon, at pakikipag-ugnayan ng may integridad at pag-ibig. Ipinahahayag namin sa araw na ito, hindi kami magpapatalo sa takot. Hindi kami magpapatalo sa pag-alinlangan. Hindi kami magpapatalo sa pagkabalisa. Hindi kami magpapatalo sa kasalanan. Sa pangalan ni Jesus, aming tinatanggihan ang bawat pagsubok at tukso na darating sa araw na ito. Aming tinatanggihan ang bawat kasinungalingan na sinasabi ng kaaway tungkol sa aming pagkakakilanlan at aming hinaharap.
Ito ang yugto ng iyong ganap na tagumpay. Manatili ka para sa huling deklarasyon ng panalangin na magdadala sa iyo sa bagong dimensyon ng kapangyarihan at pagpapala. Idinedeklara namin na kami ay higit pa sa mga mananagumpay sa pamamagitan niya na umibig sa amin. Idinedeklara namin na wala sa langit, sa lupa, o sa ilalim ng lupa ang makapaghihiwalay sa amin mula sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus. Ngunit sa lahat ng mga bagay na ito tayo ay higit pa sa mga mananagumpay sa pamamagitan niya na umibig sa atin. Roma 8:37. Ama, hinihiling namin na bawat salita, bawat panalangin, bawat papuri na nasambit namin ngayong umaga ay umangat sa iyo bilang mabangong insenso at makarating sa iyong trono ng biyaya. At ngayon, hinahayaan naming dumaan ang iyong kapayapaan sa aming mga puso at isipan. Ang kapayapaan na humihigit sa lahat ng pangunawa, ang kapayapaan na hindi maaring ibigay ng mundo, ang kapayapaan na tanging si Kristo lamang ang makapagbibigay. Hindi kami lalayo sa umagang ito ng pareho pa rin. Kami ay magbabago. Kami ay lalago. Kami ay magtatagumpay hindi sa pamamagitan ng aming sariling lakas, kundi sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan at biyaya. Bago nating wakasan ang panalangin ito, gusto kong malaman mo na ang Diyos ay may espesyal na mensahe para sa iyo ngayong umaga. Ikaw na nanonood ngayon. Ang Diyos ay may salita para sa iyo, isang salita na magbabago ng buhay mo kung iyong tatanggapin ito ng may pananampalataya. Ang Panginoon ay nagsasabi, "Anak ko, nakita ko ang iyong mga pakikibaka. Nakita ko ang iyong mga luha sa gabi. Alam ko ang iyong pinanggalingan at alam ko kung saan kita dadalhin. Huwag kang matakot. Huwag kang panghinaan ng loob. Ako ay nasa tabi mo. Hindi kita iwan o pababayaan. Ang aking mga pangako para sa iyo ay at amen kay Kristo. Maghintay ka lang sa akin. Magtiwala ka sa akin. At iyong makikita ang aking kapangyarihan at kadakilaan sa iyong buhay gaya na hindi mo pa nakikita kailanman." Kung ang panalangin ito ay naging pagpapala sa iyo, mangyaring i-like at i-share ito sa iba para sila rin ay mapagpala. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para sa pang-araw-araw na panalangin sa umaga na magdadala sa iyo ng lakas at pag-asa. Samahan mo kami bukas na umaga para sa isa pang makapangyarihang panalangin at pagbubulay-bulay sa salmo. Tandaan, ang iyong araw ay nagsisimula sa parang iyong pinipili. Simulan ito kasama ang Diyos at makikita mo ang kaibahan. Ang bawat umaga ay isang regalo, isang bagong pagkakataon, isang bagong simula. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon, tayo ay magsaya at magalak dito. Salmo 118:24. Pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan, pasilangin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at kawaan ka. Itingin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.